it's really a big privilege, no? So that's why tinanggap natin ito mula sa Panginoon. Tinanggap natin ito sa Diyos lamang, galing sa Diyos, hindi sa tao. Amen. Am I right? So, therefore, so, gawin natin seriously the task that given by God to all of us. As God's people, of course, there's so many obstacles. Daming mga hadlang sa daanan papunta sa ating mga trabaho. So winning, daming mga hadlang yan, may mga opposition lagi. Am I right? There is always opposition in our way. Therefore, kung hindi ka matalino dyan sa pagharap niyang mga opposition na yan, simple lang tayo, hulog tayo mas tulay. Diba? Tama. Sa paghulog mo sa tulay, hindi ko makita dayon. Nasa may bahat. Diba? Inanod ka. Means, totally loser. You are loser. Talo ka. But, when you try to face it, whatever problem it is, sa harapan mo, harapin mo, no? And one thing that you should know, and you should remember, don't rely to yourselves. All right. If the opposition will come, of course, sa atubangan mo ron, nilapit si mo, of course, don't forget to remember the name of our God. Because Amen. our God in heaven is too strong enough. He is too strong even in our enemy. And the enemy will defeat it because God's really has a power. Mahagahom imaw. Kaya gani kita luya, mahina tayo. Therefore, we are often defeated by the devil. It is because we are weak. So, the tools of the devil is no other than what? Yung inatawag bala nga opposition per me, tawaan kat mga problema, tawaan kat. So, yun ang kinakaharap ng isang lingkod ng Diyos. Do you believe? Yes. And even me could had an experience na talagang kung hindi man ako talagang nagsalig sa Diyos, hindi ako masa sa Diyos, most probably talagang bagsak din ako, talo din ako. Therefore, sa ganyang experience, nakuha ko yung paano maging mag-ano sa Panginoon, mag-rely sa Panginoon. Kaya yung team natin, kukunin natin, stand firm. It is the challenge to all of us this afternoon. Stand firm as God's servant. Of course, we need this, no? Because why we need this? Stand firm because many problems, oppositions, depressions, also what ano pa na mga kaaway natin na spiritual, mga demonic, kung wala kang katatagan, hindi ka tumatayo ng matatag, madadala ka, matatalo ka. So as God's servant, as God's people, in Ephesians 6:13 said, kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang, sabi dito, masasamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. So, this is the Word of God. We know the clarity of the Word from God's Word in the Bible. Why we need to stand firm as people of God?
Because there is a persecution of our faith. Mananampalataya tayong lahat eh. And Satan don't want that we have faith upon God. Ayaw ng Diablo na tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Kaya, in everything, hinahadlagan niya tayo. Every activities of the church that entrusted to all of us as His people, you know what Satan doing? Hinahadlagan niya ito. Sinasabotage niya ito. No? Therefore, we experience depression and pain inside of our heart because of it. Am I right? Di ba? Gasala kita, nano ni man daw kuha na napaptay si mong tumao daw mapang di ba? So, iba na gani, no? Di kita kahimo man nga mag-retaliate to those people who want to destroy your plan and activities in the church because you are already submerged into the water, your whole body, including your right hand. Pag hindi gani, kuha lang gani, yan na tumaw lang. Diba? So, see, the enemy talagang kumikilos. Not only a single pastor, but all pastors. Talagang inaatake niya and talagang yung feelings ng bawat pastor na kapag inaatake talagang hindi maganda. So, by that, kapag hindi ka na makaano niya, nagwanta, suko ka. So meaning, talunan ka. Therefore, it is the encouragement and challenge of God to all of us as God's people that we ought to stand firm. Kailangan tayong tumindig ng matibay. Matatag ng pagtindig. Because we are all believers people. And when we are a believers people means that we are belongs in God's family already. And 1 Peter 5:8 says, Yes, sir. our enemy is like a roaring lion. So, it is very clear in the Bible that, you know, the enemy, our enemy, and the enemy of God is like a roaring lion. Look at now the comparison of this devil. He is like a roaring lion. Yung gamurog na liyon. Diba? So, Roaring lion. once, when you try to study the nature of the lion, once yung magmurog ganiran, he is ready to what? To attack you. Now, therefore, we ought to listen very well and study the attack of the enemy in our lives as a pastors. Pag nagmurog lang gani, Ginoo. Don't try to fight by your own self. Because the tendency is you will defeat. But when you try, no, to rely on God, look what happened to sino ano sa Lord Leon, Daniel? Daniel. The lion's den. Lions din. Tinapon siya doon.
Hindi naman niya nilabanan lahat, sinuntok-suntok yung leon. Mm. Inside of the den. Mm. Anong ginawa niya? He was relying on. Mm. And God could be able to close the mouth of the lion. Para hindi siya kainin. Look at that. That's the reality. Mm. So, meaning to say, if it was happened before, Hmm? don't say that it is possible to happen to all of us again. It will happen again to us. And I do believe to myself that all of us, lahat tayo, could have experience about this attack of the devil. Do you believe? Mm. Hindi Mm. ka magambal nga wa, Mm. pinutunti ka. Na-atake kita. Oh. Kaya ang iba ganyan, nahulog sa tulay. Nahulog sa silya. Nahulog pa sa silya. Pipita. Kaya Kapaya. ni, wala na dayon, nahanaan lang. You see? Pero, Muntik look, na. the point is, every one of us would have experience about the attack of the devil. Mm. Therefore, don't forget to remember, stand firm. Right. Stand Stand firm. firm in the Lord. Huh? Standing firm will following Christ with cost. Means labor. It's included, of course, in our service sa Panginoon, yung pagtitiis. Mm. Kahit may mga ganyang mga persecution sa ating buhay. Dumduma pirmi ang nagtawag sa aton. Mm. Man. Do not stop. Don't think to quit. Mm. Serve God very well. Amen. No? Even though that we have persecution, we receive any kind of persecutions in our lives Mm. because of the ministry of God that entrusted to all of us. Following Christ is a life of purpose, but it is not always easy. Do you believe? Mm. Sa pagsunod ng Diyos, may mga layunin to. God gave us a purpose why He called us. Wow. Do you believe? Mm. Yes, I believe Mm. too. Oh. I believe. The reason why that God called me, it is because He has a purpose for me that I would like to do, that He want me to do. No? Mm. Yung layunin niya na gusto niya ipagawa niya sa akin, ay kailangan kong gawin ito, and that's the ministry. Mm. And I'm grateful, it is because since that God will call me, Mm. now I serve the Lord. Could you imagine running to 27 years? Amen. And that is not really easy to do the task that given by God to me. Mm. It's so difficult. Mm. Really. Mm. It's the reality. The ministry is not easy. Mm. While I follow the Lord Jesus Christ Mm. as my Savior, it's Yeah. not really easy. I tell you that That's right. frankly, Mm. so that you should know. No. Now you know. Man. Right. My heart's mal mo, akong puso nga niya, hatok-hatok ro niya sa grabe nga mga persecution sa akong limpak mo. Mm. Ate imong kapwa pastor limpakon ka. Mm. I don't know. Ate mga pastor, Yan. chismison ka pa. Mm. Nga bukol matuod. Right. Yan. So, It's normal. what's your feeling? It's normal. Kapag ganyan narinig mo, oh, mana daw, eventually, ano ka eh, maka-decide ka, oh, ayaw ko na. Because, instead that, some of them will encourage you, wow,
many of them discourage you. Tama. Sige lang. You see. Part of the ministry. So my heart is not really good. Mhm. You're I'm not not feeling alone. well. You're not alone. Yeah. Ayos Therefore, na, ayos na. it is the word of God that we should know. I can relate. Ay, Yeah. Right. We So, can relate. Listen, following Christ is a life of purpose, but it is not always easy. That's why Jesus said, anyone follow me, take his cross daily. Could you imagine? That is not a literal cross na papasanin mo. No? Kundi yung persecution, paghihirap, depression, problema sa asawa, sa anak, problema sa Membro. miyembro, Kapitbahay. complete almost ingredients, Pamilya. complete ingredients. Completos Nandyan Ricardos. yan. So, what's your feeling? What's your feeling? No? Mixed You see? feelings. You're right. Mixed feelings. Look at that. That's the reality. It will happen. It's really happened to all of us because it is the reality. Nangyayari talaga ito sa mga anak ng Diyos. Therefore, the encourage is what? Stand firm. Kaya nga stand firm. Labanan mo. By the help of God. You can do that. But in times, believers may face opposition and rejection or misunderstanding because of our faith. Some are run away. It is the saddest moment. You see? And many believers people run away before the presence of God. Where they now? I don't know. Where they now? Sa akong classmate lang in Bible College, dami namin nagtapos. But, sad to say, and I tell you the reality, di na sila makita in the mention. So I am very fortunate now. It is because why I am standing before your presence and continue sharing God's word. Amen. Ayos. In 27 years, to God be all the glory. Amen. That's great. Not because I am strong, I'm not able to be strong, but because of God. He gave us strength. Amen. Ayos na. He gave me strength. Yun. Hindi ako tumakbo, hindi ako tumalikod, hindi ko pinabayaan yung ipinagkatiwala niya na gawain. And praise the Lord, there is congregation in Argao. Amen. You know, it's all by the grace of God alone. Not because of the other people, not because of the president and vice president. I don't care upon them. But it is because of God Right. na ipinagkatiwala sa akin yung tupang ito, yung congregation ito. So, hindi ako nagduwag, hindi ako dinuwagan, hindi ko inurungan. So persecution is not a sign that something is wrong. Tama. Kung ikaw inusig na hulog ka sa tulay, mo taran, bala ka. Pero as far as the word of God is concerned, you share it to other people, and that is the cause of your persecution, you are very fortunate. Ako ginanahulog sa tulay Palad ka, mapalad ka. Dahil inusig ka, hindi dahil nahulog ka sa tulay. Mapalad ka, it is because ginhingabot ka, inusig ka, it is because sa salita ng Diyos, sa pagsunod mo sa Diyos.
Hey, my colleagues! Yeah. Ganyan na, nakakapit ako. That's a big, encouragement and clarification to all of us today. Kita ko bakit inuusok. Grabe tao, barbado tao na ako. Disintig lang permit. Insulto mo ka tayo, attorney! Ano? Tanan nga mga kwan, turuman si attorney ako. That is persecution. Kabarong ka eh. Ang that is insulting you. Oh. Ininsulto ka. Sino nga nito tinikobit ng unga nga dito kobit Leon nga ilambal na si Elisha. Si Elijah. Kalbo. Na kalbo. Kalbo. Insulting Elijah. Right. So what was happened to the boy? Marami sila. He Boys. devoured by 38. 38. Ilan sila? Dami nila na. Mga bata. oh. Kina nila pa. Hey. Nang bully. Ha? Basta nasa tama lang tatayo. I tell you frankly, that God is in your side. Remember that. Ay kung ako lang, din sinapupo ko lang tanan to nga mga mali. Ay, what at Hope Baptist Church. Amen? Right. Kapin pa mga pare gawas lapit sa manok. Ay, maluoy ka. Ano? Hindi ko na-enjoy ang ministry. Hindi ko naramdaman ang yung magandang kaloob ng Diyos sa akin. Therefore, standing what is right. Persecution for faith is not a defeat. It is an opportunity to stand firm, grow stronger, and remain faithful to God. Diba? So standing for Christ may not always be easy, but it is always worth it. Diba? Hindi mo pag pastor abi ko ay totoo. Bugtaw! Ito gani samot ka. Yan na lang. Bugtaw! Argaw! Kaya gusto na ibuto. Bugtaw Argaw ah. Ay, ibig sabihin mo gibuto ay tulog pa ang butante at argaw. Sa aton, as pastors, hindi kita patulog-tulog. You see? Di ba? Gahon pa gani kabugtaw kita ga pangahoy ro ga kalit balinghoy ga. Ino man Ginoo. It's always worth it whatever we do. Bugtaw security. Talagang remember when you face opposition. Number one, stay strong. Number two, stay faithful. Number three, stay rooted. Kailangan ang ugat look, once na ang isang punong kahoy, makita mo na routine, malaki ang puno. Ang ugat laki-laki. Kaya ang yung mga kwan, intact na greeny ang kahit yung mga kwan niya, sanga-sanga branches, lalaki. Kumpara mo sa bawat kahoy si bawat bukid, lapsion, dulaw, batikon na ng bunga. Niwang pa! Ay, di na. Huwag matakot ka. Take na. Taken. Nakatingin sa'yo. Natsimpuhan lang nga Pasal just imyot. Imiyat. Imiyat lang. I-post. Kita mo! Ang puno dyan gapon, ang ugat dyan gapon. What? Rooted. Wow. Rooted. And build up. And God really happy in a person or in a believers who are rooted. One-on-one sa'yo. Could you imagine, in my personal experience,
kung hindi if I'm not Rooted. rooted Yes. in this position as a pastor, called by God, do you think that there is a congregation in Argao? No. I don't think so. No. Right. Absolutely no. Yes, yes. See? So, why? Because ever in persecution, God is with you. And your Yes. faith is being strengthened by God. Amen. So, sino ang nagpapatatag lagi sa akin? Ang Diyos. Right. God is able to give me strength to continue doing my obligation. Amen. Because God obliged me to do the task that given by me. Oh. That therefore, Given by God. By God. Big given by God. To you. kita mo, To me, by God. kahit ganyan yan ang congregation sa Argao. Right. Good story. Hindi naman yan makita mo ang tagumpay sa parami-rami ng iyong mga nakita. Sa people yan. Right. Quality. Quality. Walang OT dyan. Ang dami ko nakikita, ang ganda mga building, ganda mga kwan. Ang pastor gano, nagpunta because hindi siya tinawag, kinablit lang. Tinulak. Tinulak lang. Tinulod. At saka tinupak. You see? It's the reality. Nangyayari ba? Of course. Tama. It's the reality. Pinatake kaya tumba by using of many tools. That's the way of the devil. How to destroy God's people. Number 1. Introduction. Introduction ko lang pala yan. Wow, 30 minutos Stand introduction. firm because Jesus warned about persecution. Right. That's number 1 point here. Especially persecution for faith, Christ made it clear that those who follow Him may face challenge because of their faith. Ayan. Post Mga ganun, balita. experience kita it ng mga obstacles sa atong kabuhi, persecution, dahil sa aton nga pagtuo sa kay Kristo Jesus. In John 15, verse 20, John 15:20, if they persecuted me, they will also persecute you. So, we try to listen of what the Lord Jesus said before. Maka-relate kita of what the Lord Jesus said before. Ano? Kung ako ay inusig nila, sino yun nila? The persecution. Persecutor. The persecutor. Kung ako ay inusig nila, ng mga unbelievers people, mga unbelievers, Pharisees. Gentiles, and even the unbelievers, Jewish people, Pharisees. and Scribes. Pharisees and scribes, High priests. lahat na dyan. And priests. Yes! Oh. Explanation. Di ba? Ikaw, ako, kita tanan. Yeah. Yeah. Kamu ko ako kataay. Yun eh. All of us! Yeah. Isip ko man ba siya kurman. You see? Oh, I think that's, So, it shows the real, it's, Right. see, standing for truth can bring resistance from others. Kita mo? Yung tumatayo ka sa tama, binabahagi mo salita ng Diyos, magawa ka ng mga activities sa church. Soul winning, baptism, and Discipleship. invitation, of Bible study, trust distribution. Oh. The unbelievers, monitor you. Yeah. What you do? Oh. May spy ah. What we do. Pinamonitor kita. May CCTV. Because the unbelievers, some of them are being
used by the devil Mhm. Tama. to monitor us. Yeah. What is our activities in the church who have been implemented in that area? Mm. Ina-monitor na, wow! Kita mo, kita. Sa sunod na Domingo, ako na-experience ko yan. Mm. Ito sa likod, at simbahan at katoliko, siguro mga 30 ka mga nga, inatidingan ko, kag inapat sa mga story, Bible storytelling. Nakita it na sa lugoon ni pare. Mm. Sinugit sa Usual. pare. Pagkaga, ano, Touch ka ano expect Devil Mm. people, we really experience tremendous persecution in our life. It's because of our faith in Jesus Christ. Ito yan ang totoo, ang kamaturan. But, you have nothing to worry, even if you had experienced persecution and rejection and opposition in life. Don't forget to remember that we have a rescuer and helper. Sino yung tagapagligtas natin? Jesus Rescuer Christ. and helper. If you are Lord in the Jesus. midst of persecution, He is no other than the Lord. Oh. He is the number one rescuer. He rescue us Mm. when we are in the midst of trouble and persecution. Mm. To help us, Mm. my colleagues. In my family, isa akong naging bago ako naging isang Christian, isa lang ako. O, agad kami sa Egypt. Mm. Maliit pa kami. Naglaplaag mo kami. Yung mga ibang kapatid ko doon sa tiyahin ko, yung iba doon sa nalulahin ko. Ako, pumunta ako ng Maynila. Yun. So, nung bumalik ako dito sa Aklan, tama naman na kalakasan ng Boracay noon. Doon ako nagtatrabaho. Mm. No? Noon. Kaya nakita ng mga tiyon ko gaano kalakas ang income ko. Isipin mo sa araw, may hina na 3,000. Pero, ang tinatawag, one day millionaire. Kasi pagkata ka. 1 week maintainer. 1 year, One day millionaire, 1 week maintainer. 1 week mantinir. Maintenance. Pero wala pa rin mantinir yan. Kasi tuloy-tuloy, araw-araw. Tuloy. Oo. Zero ubos man gapon pagkahapon dahil may mga warehouse mga to mayroon pa Mm. Ukto talaga ayan ang pagtangayin ka. So wala kita na pinong pumuran Binata ka pa? mga binata. Mm. So nung na-convert ako, sabi niya sa akin, sabi nung tiyo ko kinag-usay sa akin. Sabi niya sa akin, lakas mong kumita sa Boracay tapos nagpastor ka lang. May pira ba ang pagpapastor-pastor mo? Mhm. Pera. Konti. Parang- Iba parang konti. inaano Iba niya yung- marami. Gana ko na magpatuloy. Mm. Pero wala na sa akin yun. So may kaibigan ako, nalos kami nung magbanghod, yung kumakabit ka mag-anak, magbanghod. Ito yung mga bayi, gani ka, gakuanan dyan, nag-iriting-iting, gatulog. Nasuwa man natin na namon man niya kung ano, basta friend, walang talo-talo. Mm. Laki man o bayi, friend. Tagay-tagay siya. No. Mm. Majority sandya ha. Kung paano kayo kaganda na sama nyo, kala mo ba yung inom-inom sa sige-sige nung una? Sarap-sarap niyan. Tapos may pulupulutan, tapos hindi kung saan-saan. Sarap-sarap niyan, hindi mo alam na nagkasala ka niyan. Dahil ang isip mo noon, puro kasiyahan, kain, barkada. Hindi mo alam na pangit pala yun. Ay yun pa rin, nung na-convert ako, yun ang nakatanim sa mentalidad nila na gusto nila akong isama sa kanila. Mm. Oh, di ba ang isip mo at saka ang puso mo gumagana? Ano ba naman? Doon natin itong galawa-luwa ako. Tagayang katridros galawa-luwa, beer galawa-luwa. Di ba katubi man mong baba? Luwa. Pero Sa grabe ice. nga pain man sa puso na pinaglabanan ko yun. Sabi ko, hindi pwede. Mm.
Di ba? Hindi siya tagay lang, ano? Hmm. Kasi alam ko noon, pag tinagay kayo na isang, inalok ka na isang tagay, ang balunod na, pila magtunog ang barko haot, bago maghalin. Tatloran? May tatlo ilong ka ron. Di ba? Oo. Run, reject. Ano hindi pwede. Yeah. Masira ang ministry. Yan. Good. Ang isang misis na nga, tao nga, doon siga-siga mo pala. Pero, naunata mo sa, mga tatay mo. Tananay! Ay, nakapurma ako eh. Tax distribution sa, no? Sa may tricycle, sa may GT Port, dahil may tricycle, pukunparan ang GT Port ang una, kubo-kubo. Ay, may dyan na pila ang tricycle. Diyan ako ang gatao tax distribution. Abay, sa paggawa ko sa mong balay, may nag-inom to sa, o di sa naaragyan ako. Ay, kita ako. Kita ko kasi niya sinasasya. Tarano sa ako. Yan to kayo. May isa gito tumili. Balikit ko na. Lanay! Baba. Ay, naka-ano ko eh. Formal. Oo, abogado ng nalipot eh. Kasi maki. Ay, naman na eh. Bago magabi. Ay, hindi ako. Hindi mo inuman? Hindi ako siya. Ikaw mo lang, mabo mo kaburan eh. Kung ako ragay, nung kulang pa rin yung panyaran. Malaran at yan. Mana po man nakaragin man. Numa. Ay nagatanaw sa daw. Siguro puyaan, siguro kung ano ra na ba pa inumabira kung kaya mo naman na. Oh, challenge. Hindi sir. Di mo naman no, bubo kaya mo kuan. O binubo to. Binubo to sa ako no. Di nagbalik na ko. Ang nagilis, ang sige diretso mo. Tangja, pagbalik ko to, balik nga magawa. Kita ko sanda, may bagong nagsalta. Tinawag naman ko siya. O ganito, bagong nagsalta, nagsaway ang balan. Sino na? Ay, hindi niyo pagkunaran. Uy, ikaw ni Mato na, nagmanaronan. Taga-unaran, kulang pa inyo inuman, ay panlampos para sa inyo. Nakadetect tong bagong nag-abot, nag-join. Tanda, di waron, kada panakon, waron. Yeah. Ay kung pag-ubo ka to pan ko, wala na. Sira. See? Oh. Kaya gani, sa pagtupad mo, itungkulin mo sa Ginoo, there is always opposition. Tandaan mo ran. Amo wa pag mo siguro ginbubuanit ng irimnon sa bayo. Insultoran. Ang una, tanawon mo kotlain, basag mong pangalan. Diba? Kita mo mga pingas sa mga ngipon ng mga pandya sa mga ulo kiri na puro sa mga asos. Ilang ka matyagan mo lang galagtok lang mo ulo nga na. Siyempre, iwan mo. Ulihan ka tatlo ko. Ganun. So, sa atin, as believers people, now we all belongs in God's family, dapat isipon din natin dyan. Isipon din natin kung ano ang ginadala natin. Sino bala ang inadala natin? Ang sino bala ang nagtawag sa aton? We should analyze twice first before we decide nga mag-ano ka at isang bagay nga hindi tama. Di ba? Kailangan laging malambot puso mo. Kung sira ako sa Argao, sa mga laga-usig sa akin, kung sira ako dyan, hindi na ako manalo ng barangay kagawad dyan. Highest point ako, number 2. Sipin mo. 8 years na naging lupon tagapamayapa. Tagapamayapa. Tapos sa 8 years na yan, ako ang laging nakukuha na mag-ayos ng mga kaso, mga land dispute or na ano dyan, robbery. Ay ako ang pinaka
bata. So, baga hindi na yan punta doon sa pulis, hindi na maano na sa council. Sa lupon pa lang, Tapos na. Settled na. pangamuyuan ko. Tapos, binarahan siya na. Sige, bira man itong isa. Ipos ka lang, pangamuyuan. Tapos ang kaso, wala na abot to sa court. So, yun ang sa testimony ko sa aking sarili, sa pamilya ko, sa kaibigan ko. Inusig nila ako. Pero kahit ayaw na nila sa akin makipagkaibigan dahil sabi nila, nabis daw ako. Snabiro. Ito'y baliwala sa akin dahil alam kong ang Diyos ay kasama ko. Isip ko noon, sabi ko, baling kayo, mahal ko kayo, kaibigan ko. Pero kung ang ipapalit ko ang Diyos sa inyo, ay huwag na lang. Huwag na lang. Kasi alam ko na yung buhay before eh. Di ba? God in heaven will look at you. Di ba? And He knows the needs of everybody. Di ba? O, hello, tao ito yawa. Mapatay mo ako, malukpan mo ako bumba, at least nakatabang ko to sa akong ikaw to sa Pilipinas. That's God's way. Talaga, tandaan natin yan. Can strengthen faith. Look, difficult experience can deepen our believers' trust in God. Kita mo, yung pag-uusig pala na yan ng ibang tao, yung kaaway ng Diyos, ang kaaway natin, nagpapalalim pa pala sa atin yan ng ating pananalig sa Diyos. Amen. Kaya gani, kung hindi ka kaagit pulpog, ay, di ba? Masurider ka eh. Ang imong relasyon, tama kanabaw sa Diyos. Pero kaagi, kagalit, lipong, mga manakaran, kag na ano mo, bakod ka diapon. Pau. As long you stand firm, God's blessing will flowing over His people. God's blessings will flow. You see? Overflowing blessing and tremendous blessing. Yes. Tremendous. Siksik. Umaapaw. Liglig. Kita mo yan? Umaapaw. So, that's our God. Wow. So, look in James 1, Abundant. verse 2 Abundant. down to verse 3. Tremendous. He said, count it all joy when you fall into a various trials. Hey, listen. What's the word various? Iba't ibang pagsubok. Variety. Many kinds. Ano daw? Yung iba't ibang pagsubok, ano daw ang gagawin natin? Count it joy. Yes. Amen. Diba? Count it all joy. Count it all joy. All various trials. Knowing that the testing of your faith produce patience. Wow. Could you imagine that? Try to apply it. In our ministry, in our lives, try. And then I tell you that something will change upon your life. Walang bala. Kaya sabi niya, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng ibang uri ng pagsubok. Dapat yung malamang napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang ano? Kayo'y maging ganap. Walang pagkukulang. Kita mo? Sa iglesia ta. Maging ganap at walang pagkukulang. So, ibig sabihin, sakto. Hindi kulang, hindi man lumabis. Walang pagkukulang. So, sakto. So, kung sakto sa mata ng Diyos, ano ang blessing? God cannot hold the blessing. Right. Uy, ananaran. Then makanta, release me, let me
go. Blessing. Blessing. So meaning to say that all believers, through trials, faith becomes strong and more resilience. What the word resilience? Resilient means you are able to withstand and bounce back. You become strong and hands-like. Bounce back Diba? pa. Ganamit. No? Resilience. So, resilient. No? You just trust God and God can strengthen your faith in the midst of opposition and difficult experience in life. You see? Huh? Number 3, and last but not the least. Oh, wow. God is present in times of opposition. Do you believe? Amen. Absolutely. I believe too. We God believe. is present in times of opposition. We believe. Now look, things that we ought to remember. Ano yung bagay na dapat nating alalahanin? The believers are not alone when they are facing persecution. Do you We believe? believe. Kung sila ay nasa harap ng oposisyon, kung ano man yan, huwag mong isipin na ikay nag-iisa. So, that's why I tell you that a while ago. Oh, You see? I tell you that, and I told pinatay nag-iisa. Gumawa ka lang, pauwiin mo lang ang trabaho, Trabaho lang. pinagkatiwala ng Diyos trabaho, there is someone in heaven who look at you. Amen. wow. Trabaho Then lang. makita kanyang tama, sakto, Oh, yeah. walang pagkukulang. The blessing will flowing. Right. Tremendous. Marvelous. Abundant. Ah? So that's the things that we ought to remember. Tremendous. The believers are not alone when they face persecution. Why? Because God remained with them. Amen. Napabilin ang Ginoo sa iyo. Mm. You see? And Isaiah chapter 42 verse 2 said, I will be with you. You see? Verse 2, kapag dumaan ka sa malalalim na tubig, ano ang sabi ng Diyos? Sasamahan kita! Ah? Kapag tumawid ka man sa mga ilog, ano ang sabi? Hindi ka malulunod! Kita mo? Ano pa ang sinabi ng Panginoon? Dumaan ka man sa apoy. Anong sabi niya? Hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. It was already experienced by Shadrach, Meshach, Abednego. Do you believe? Yes. Hey. Kita mo our God demonstrate His protection and power upon these 3 persons. Shadrach, Meshach, Abednego. Ang nagtulog patay. Pero sanda tatlo, buhi. Ang anang lambong, anang bukot sunog. Wow. Gaano kalakas yung apoy. Pero they will protected by God. And that is our God. The Amen. God of Shadrach and Meshach Abednego is the God of all pastors today. That is your God? Amen. I believe so. Yes. You see? Objection, Your Honor. Okay? So, let's go back to Diyos. Look at that. Hindi niya sinabing, hindi mo Diyos. Kundi sinabi niyang, iyong Diyos. Akong si Yahweh na iyong Diyos. Ay ano daw? Banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. So, ibig sabihin, kahit ano man trouble yan, ano man pag-uusig yan, because we have a great rescuer in the name of the Lord Jesus Christ, we are all secure and safety. Amen. Amen? Why? Mark this word, all believers of different churches. Ganyan kayo kamahal ng Diyos. Kaya kung may rejection, may opposition, may persecution na dumating sa buhay ng bawat isa, huwag mo wala ng pag-asa at huwag man lupaypay dahil hindi ka nag-iisa. Bakit? Kasama ninyo ang Diyos.
At kapag kasama natin ang Diyos, laging may pag-asa at laging tagumpay. Romans Right. 12:12, sabi niya, magalak kayo Mhm. sa ano? Sa ginawa ng Diyos na pagbibigay tagumpay sa atin. Mm. Yun yung pag-asa. Dahil sa inyong pag-asa,